Masayang araw mga ka-PL. Magulo na ito. Mukhang magkakabasagan na po yata ng kabilang kampo mga kababayan. Dito ho sa sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero, mga kababayan, hindi lamang po ito isang simpleng pasaring, simpleng patama kay tambaluslos, mga kababayan, kundi direktang banat po ito ni Senate President Francis Chis Escudero, mga kababayan, kay tambaluslos. Dito ho sa sinabi niyang sunod-sunuran kay Speaker Romualdez, hindi ko trabaho yan. Ayan. Aniya kasi, mga kababayan, sa isang interview, nabanggit po nitong si Chis Escudero na nasasanay na di umano, mga kababayan, itong ilang mga kongresista. Ayan. Bagamat hindi po lahat ng mga kongresista hawak sa leeg ni tambaluslos. Yung iilan lamang po, mga kababayan, na naging sunod-sunuran na at nasanay ng sumunod sa mga mando nitong si tambaluslos, mga kababayan, kung ano ang iuutos sa kanila, sinusunod naman agad itong mga kongresistang walang utak. Palibhasa, bawat mando nitong si tambaluslos, ayon na rin sa naging usap-usapan, bali-balita, mga kababayan, kada daw mando nitong si tambaluslos merong inaabot, nakapalit. Usap-usapan lang naman yan. Hindi ho tayo sigurado dyan. Pero, mga kababayan, hindi po imposible na totoo yung mga naging usap-usapan na yan. O eto po, basahin ko po, mga kababayan, ang patama, grabe, hindi patama ito para sa akin. Talagang banat ito, mga kababayan, ni Chis Escudero dito kay tambaluslos. Ayan. Ito ang sabi, basahin ko na rin. Ang mga kongresista, ayan, tila nasasanay diktahan ang Senado. Para bagang mas mataas pa yata itong mga kongresista sa mga senador, mga kababayan, samantalang ang mandato ho nila hindi ho nangangalahati sa mandato nitong mga senador. Kalalaki ho ng mandato ng senador. Milyon, umaabot ho ng milyon, samantalang mga congressman, makakuha ka ng 300 mahigit, 300,000 mahigit, wala na, congressman ka na. Tuloy. Pues, kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito, no? Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado, mga kababayan. Isa pa lang ho yan sa mga sinabi ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. Klarong-klaro naman ho na gustong-gusto nitong si tambaluslos itong impeachment. Kaya niya minamanduhan ho itong mga ilang kongresistang uto-uto. Matatawag ho nating bayaran. Walang sariling pag-iisip, walang tapang. Basta merong mga iaabot itong si tambaluslos, hala sige, na mamanduhan, sunod-sunuran kay tambaluslos. Ito pa. Ito ang gusto ni ito ang sagot ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga kritisismo ng ilang kongresista tungkol sa pagkaantala ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Nakatanggap si Senate President ng batikos, ayan, mula sa mga kongresistang bayaran, kongresistang sunod-sunuran kay tambaluslos, walang prinsipyo, walang tapang. Tumakbo pa kayong congressman sa lugar ninyo kung maging sunod-sunuran din lang kayo kay tambaluslos na
Mas mataas pa nga yata yung inyong mandato dyan sa mama na yan. Maswerte lang yan at naging speaker yung buang na yan. Di ba mga kababayan? Oh, antindi ho nitong mga banat ni ni Francis Chis Escudero. Ayan, nakatanggap nga siya ng mga batikos ng mga ilang kongresista. Senator Francis Chis Escudero, saludo po kami sa tapang nyo, sir. Kahit papaano, yung mga, hindi man kayo perpekto, meron din kayo mga nagawang kakulangan at pagkakamali, kahit papaano, natuwa kami. Diyan sa naging desisyon ninyo. Sa bagay, ayon nga sa usap-usapan, mga kababayan, tila meron lamang daw bumulong para huwag ituloy itong impeachment. Kung totoo man, itong bulungan na nangyari, di natatakot yung bumulong, mga kababayan. Baka ano tawag nito? Baka booking yung baho nila ba? Ayos. Gulo na ito. Siguradong re-rest back po itong si Tambaloslos, mga kababayan. Mag-aantabay ho tayo sa magiging rest back ni Tambaloslos. Sigurado ho yan. Kung hindi man itong araw na ito, baka bukas, hindi ho mapapalagay ang mama na yan babalikwas ito. Babalikwas. Babanat din ito kay Escudero ganda ho yan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, parang magsasabong na po itong Kamara at Senado. Mga kababayan. Sabong ito. Sigurado yan. Gulo ito. At ang gulo-gulo na. Ito dito pa lang sa sinabi ni Chis. Magulo na ito Ito pa. Dagdag ko, mga kababayan. Confirm na po talaga. Sa bagay, kanina nabasa ko naman na naantala nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito, nilinaw din po ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, mga kababayan. Itong pagkakaantala nga sa impeachment laban kay Sara, butsala kung antala lang. Sigurado ako hindi na talaga ito matutuloy. Water na, mababasura na ito. Itong impeachment kay Sara. Tuloy ko yung basa. Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kinumpirmang nakatanggap umano siya ng printed copy ng draft ng Senate resolution na naglalayong ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sino kaya ang mga nasasaktan ngayon? Ang sarap mag-asar. Hoy, kamusta na? Mga naghahangad ng impeachment sa pangalawang Pangulo. Sakit pa sa dibdib? Sarap ba sa tenga? Umiiyak na kayo ngayon sa mga vlog ninyo. Kayo mga vlogger na mga bangag. Sige na. Content na. Mag-aantabay kami sa content ninyo. Banatan nyo na si Chase. Dali. Wala Talagang kahit papaano umaayon pa rin sa amin ng tadhana. At kalaunan na lalabas na ang dating Pangulong Duterte. Ikaw na vlogger ka na animal ka na nagsasabing magigilit ka sa liig mo online kapag ka nakalaya ang dating Pangulong Duterte, humanda ka sa akin dong. Araw-arawin talaga kita hanggat hindi ka magilit sa liig mo dong. Kaya ngayon, kung wala kang plano magilit dyan sa liig mo, tigil mo na yung vlogging mo. Ipapahiya kita araw-araw. Hindi kita tatantanan dong. Maniwala ka sa akin dong. Babanatan kita araw-araw hanggat hindi ka magilid. Sama no? Gusto mamatay yung tao. Siya naman may sabi niyan, mga kababayan
Hindi naman natin hiniling sa kanya na, sige nga, maggilit ka nga sa laig mo kapag ka nakalaya ang dating Pangulo. Wala tayo sinasabing ganyan. Sa kanya ho mismo nanggaling yan. Kaya, hihingin lamang po natin mga kababayan yung sinabi niya na yan. Di ba? Idagdag ko na rin itong katangahan ni Trillanes. Mga kababayan, ipapakita ko rin sa inyo. Ayan, nangangarap na naman ng gising ang buang. Katulad ng pangangarap niya na mga nakaraang halalan pa, tumakbo siya sa pagkasenador. Noong 2022, talo. Nangarap na naman siya na tumakbo sa pagka-mayor sa Caloocan. Talo. Hindi umubra yung kanyang KKK. KKK ba yun? Teka, baka nagkamali ako. Ano nga yun? Magdalo pala. Sorry, kay Robin pala yung KKK. Magdalo. Magdalo. O baka natalo. Ito. Nangangarap na naman ang buang mga kababayan para ho ito kay Risa Hontiveros. Ito ang sabi niya. Pwede raw maging Pangulo ng Pilipinas si Senator Risa Hontiveros ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, mga kababayan. Trillanes kay Hontiveros bilang Pangulo ng Pilipinas. Pwede. What? Talaga? Saan ka umuhugot ng lakas ng loob mo, Dodong? Sa bagay, pangarap mo man lang yan. Sige, mga kababayan, hayaan na ho natin siya sa pangarap niya na maging presidente o patakbuhin niyang presidente si Risa Hontiveros. Suntok sa buwan, Antonio Trillanes ang manalong presidente si Risa Hontiveros. Tangina, nanalo lang yung kanyang party list na kaduda-duda mangganit to. Tapos, gusto mo na siyang patakbuhin sa pagkapangulo, ang lakas din ng loob mo, boy. Ang lakas din ng loob mo. Di ka pa tumulo yung laway kung kakatawas yung ahayop ka. Ang lakas ng loob mo. Siya nga pala, nang-aasar lang. Sa mga umaasa sa impeachment, sa lahat ng mga makabangag, nang-aasar lang po. Ayos! So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.